Happy New Year! Yan ang magandang batian ng mga tao sa ganito mga panahon. Maligayang bagong taon. Mahilig tayo na mag-anticipate, maghintay ng something new. Newness can change configurations kasi. Newness can bring about opportunities for new happiness. But Happy New Year could be born of happy new thoughts. Para sumaya, dapat pasayahin ang takbo ng isip. Happiness is caused by one's thoughts, thought patterns, attitude, heart. Hindi mo kailangan na baguhin ang kapaligiran para ka sumaya kung sa loob naman ng iyong puso ay mapapasaya mo ang iyong sarili. Proverbs 15:13, a happy heart makes the face cheerful. Lumalabas talaga sa hilat siya ng muka yung nadarama ng puso. Mahirap yung ikubli, hindi kayang takpan kahit ng makeup. Proverbs 27:19, as water reflects the face, so a man's heart reflects the man. Ang puso ang napakahalaga sa lahat sapagkat yan ang nagbibigay ng hugis, kulay, nagbibigay ng indak sa ating buhay. Matthew 12:35. The good man brings good things out of the good stored up in him, and the evil man brings evil things out of the evil stored up in him. The heart is the source of our sadness or happiness. The heart is very, very, very important. Dito nabubuo kung ano ang mangyayari sa ating buhay kung tayo ba ay sasaya o lulungkot. The heart or attitude is what matters. Kaya sa ating pagdarasal, sa ating pagbibigay ng wishes, sa greetings, sa magaganda nating intentions na Happy New Year, meron dapat kakambal na pag-iisip yan. Kakambal na consciousness na ang puso ay ingatan dahil yun ang factory ng happiness or sadness. The heart or the attitude is what really matters, as we have said. A major cause of unhappiness is unfriendly relations with others. Pag ating binalikan yung nakaraang taon, nireview natin ang mga nakaraang panahon, mas madalas na yung mga lungkot natin may kinalaman sa relasyon natin sa mga tao. Mga kaaway, mga na-miss, mga hindi nakita, hindi nakausap, o kaya yung hindi na karoon ng pagkakaunawaan. Proverbs 18:1, an unfriendly man pursues selfish ends. He defies all sound judgment. So pag unfriendly ang tao, mas malaki ang chances na magkakaroon siya ng unhappiness whether or not willing siya na yun ay tanggapin at patotohanan. Kasi pagka unfriendly ka, ang relasyon mo sa mga tao hindi maganda at yung relasyon nga na pangit ang nagiging dahilan ng maraming kalungkutan sa buhay. So kung gusto nating sumaya, magkaroon tayo ng magandang relasyon sa mga tao. Therefore, bantayan natin ang ating puso, bantayan natin ang ating attitude, ang ating mga salita, at ang ating ugali. Kasi yun ang magiging ugat ng darating na feelings natin, whether the feelings are sad or happy. A major cause of unfriendly or hostile relations with others is attitude. Attitude shapes our thoughts. Thoughts shape our words, our actions. Matthew 12:34, kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng bibig. And words or actions shape our relationships. So nagsisimula yan sa thought, sa ating puso, sa ating isip, magta-translate into actions or words, and then it will affect our relationships. Relationships shape our happiness and unhappiness. Kaya naman, happiness or a happy interaction with and adaptation to our environment, situation, or realities could really bring about happiness. The opposite of that could bring about sadness. So the most important, or one of the most important decisions of the day is one's choice of attitude. Napipili kung ano ang magiging
takbo ng ating ugali, emosyon, ng ating asal sa darating na maghapon, sa darating na oras, kung ito ay atin talagang pag-iisipan. So today, may choices tayo. I can be kind or unkind, cooperative or uncooperative, patient or impatient. I could also be cheerful or gloomy, generous or selfish, humble or proud, easy or difficult. I can be friendly or hostile, a blessing or a curse. The choice is ours. We can choose what we will be, what we can become. We can choose to plant seeds of happiness or loneliness. We can choose to be happy or not. Especially sa relationships. Choose peace. Choose friendship. Choose forgiveness. Kasi yun ang nagbibigay ng happiness. Merong makapagtampo lang, makapagdrama lang, makapagmukmuk at makapagdabog lang, makikipag-away, makikipagkasira, magbabagsak ng telepono, magtatapos ng usapan na pangit, hindi maganda, pero ang mga susunod na oras, araw o linggo, bad ang kanyang mood, sad siya, o kaya guilty, o kaya nahihirapan. Why choose that? When we can choose to be friendly, lalo sa ating kamag-anak, kapamilya, mga mahal sa buhay, lalo sa iyong kasintahan o kaibigan, lalo sa iyong mga malalapit sa buhay, pwede ka namang pumili na maging maganda ang relasyon niyo o pangit. May ginawa siyang masama, pwede ka magpatawad o hindi. Nasaktan ka, pwede ka namang magpatawad o hindi. Pwede ka rin manakit din. But choose what will bring about happiness. And all the time, ang nagbibigay ng tunay na kaligayahan at kapayapaan, yung maging friendly ka, maging mapagpatawad ka, kahit pa nga nasaktan ka. Kasi nasaktan ka na, mananakit ka pa rin, makikipag-away ka pa, na doble-doble ang pain. Tapos, kahit naman makipag-away ka, dahil mahalaga rin sa'yo yung tao, kahit mo pa itatwa at itanggihan, kung mahal mo naman, mahal mo talaga, ikaw din na mahihirapan. So, why choose to be sad? Halimbawa, hindi kayo magkikita ng ilang araw, ilang linggo o buwan. Bakit ka makikipaghiwalay ng pangit? Bakit ang last usapan niyo magiging pangit? Di kung ilang linggo, ilang buwan na may dala-dala kang bigat sa dibdib. Be wise. Choose happiness instead of sadness. And remember, it's not what life presents to us, but how we respond to it. Kahit ano naman ang dalhin sa'yo ng weather, sunny or rainy, dry or wet, hot or cold, yung pa ring attitude mo ang magsasabi kung ikaw ay magiging masaya o hindi. Kung magiging miserable ka or not. Because the same heat that melts the wax hardens the clay. So yung hindi heat ang point doon. You choose kung ikaw ay magiging wax o magiging clay. Have happy new thoughts. And how do you do that? Have a new mind. Kung yung nakaraang taon, marami tayong naging lungkot. Kung yung nakaraang mga taon, marami tayong naging mga miseries, mga pagdurusa, pag-aalala, pag-iisip. Palitan na natin ang paraan ng ating pag-iisip. Kasi most of the time, nasadlak tayo sa ganong kalagayan because of the way we think. Romans 12:2. Do not conform any longer to the pattern of this world, or to the pattern of your mind, but be transformed by the renewing of your mind. So kung tampurista ka, syempre, ang laging dinadala niya sa buhay mo, lungkot. Palitan mo na yan, alisan mo na at bawasan mo na ang pagtatampo. Kung ikay maramdamin, kung ikay sensitive, medyo tibayan ang loob, medyo kapalan ang muka, para hindi siyadong laging nasasaktan, laging nagdurusa, lagi tuloy malungkot. Kung laging miserable ang buhay mo dahil malisyoso ang iyong mga interpretations na sinasabi at ginagawa ng mga tao, sobra kang defensive, madali kang magalit, palitan kung ang dinudulot sa iyo mo ay hindi kasiyahan. Renew the way you think about people, about situations you dislike. Kahit yung mga taong ayaw mo o galit ka sa kanila, kung hindi sila magbago, ang baguhin mo yung attitude mo sa kanila. Kasi yung attitude mo makaka-apekto sa iyo. Kahit ano pa sila, kung yung attitude mo positive, hindi ka magiging
malungkot o hindi ka manenegate nila. So, be less self-centered. Be less opinionated. Mas maging open ka sa ibang ideas, ibang ways of doing things, ibang styles, para hindi ka laging nadidisorient. Philippians 2:3-4. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Yung mga sensitive, mga maramdamin, matampuhin, yung mga mahilig na maghinanakit, magkaroon ng sama ng loob, actually, it springs from selfishness, from self-centeredness. Madali kang masaktan dahil iniisip mo, the world owes you a living. Madali kang magdamdam dahil iniisip mo, you deserve the kindness and goodness of the world. Madali kang magtampo dahil iniisip mo, you deserve to be noticed, to be given attention, to be pampered. Kaya madalas nagtatampo. Akala mo yung nagtatampo o nasasaktan ay mababa ang loob dahil mababa ang luha. No, it comes from self-centeredness. Na, huwag mo akong saktan, deserve ko maging happy, huwag mo akong iiwan, deserve kong samahan mo ko, huwag mo akong tatalikuran, deserve kong harapan mo ko. It's really self-centeredness. Kaya pag binago natin ang ating attitude, binago natin ang ating ugali, mababago ang ating asal, therefore, maiiba ang pananaw natin sa mundo at malay natin. Baka maiba rin yung kilos ng kapwa natin, ma-influence natin silang mas maging positive. So, love more. Love or at least tolerate the unlovable. Sino ang mga unlovable sa inyong buhay? Love more. Mas masaya mag-love kaysa mag-hate. At kung hindi mo talaga ma-love, at least i-tolerate mo. Pag tolerant ka, mas masaya ka kaysa sa intolerant ka. Happiness is greatly shaped by our relationship with life. With the Lord, of course, and with people. Improvement in relationships brings great happiness. Improvement in perception of and thoughts about and attitude towards people brings about great relationships. And great relationships bring happiness. Instead of requiring changes in the world, in people, change your mind. Mas madali yun. Mas under control natin ang sarili nating isip kaysa sa mga planeta na malalayo. Pilitin natin, sikapin, mag-practice tayo na baguhin ang ating pag-iisip. Na huwag masyadong magkagalitin, huwag matatampuhin, huwag magtanim ng mga sama ng loob, huwag madaling ma-offend. So, pag sinabi natin Happy New Year, it really means have happy new thoughts. Have happy new attitudes. Colossians 3:12-14, kaya nga, dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagkumbaba, mahinahon, at mapagtiis. Magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. At higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap na pagkakaisa. Yan ang magandang paraan para sumaya at para magpasaya. Kasi pag nagpapasaya din tayo ng kapwa, bumabalik din yun sa atin, pinapasaya din nila tayo. Pag pinalungkot natin sila, whether intentionally or not, palulungkotin din nila tayo. Bumabalik lang. Happy new thoughts, happy new attitude, and that would bring about a happy new year. Pagbulay-bulayan natin ito, pag-isipan, hindi na kailangang habaan pa ang usapan tungkol dito dahil simple. Pag-isipan kung ano nagpapalungkot sa iyo o nagpalungkot sa iyo noong nakaraang taon, hanapin kung alin doon ang dahil sa iyong participation, dahil sa iyong attitude, dahil sa iyong ugali at asal, at baguhin yon para mabago yung product, para mas maging masaya itong darating na taon at marami pang mga taon. Nasa ating kamay ang pagbabago ng maraming bagay sa ating buhay dahil
baguhin lang natin ang pananaw, baguhin lang natin ang attitude, mababago na ang ating kalooban. At doon naman talaga mahalaga sa kalooban natin. Ano nangyayari, nagaganap sa ating isip at sa ating puso. Pag masaya tayo sa puso at isip, ano man ang nagaganap sa labas, masaya pa rin tayo. Magpasaya ng kapwa, pasayahin ang sarili, at papasayahin din ang ating Panginoong Diyos. Happy New Year!